Ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ayan, sinasabi ko sa'yo, Norman, naka-off ako dyan Daming Bayan. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Hello po sa inyong lahat. It's August 14, 2024. Araw po ngayon ng Miyerkules. Welcome po sa ating programang Damdaming Bayan. Si Lakay po ay humahabol. Maya-maya nandito na si Lakay. Ito po si Sister L Elaine Apit. Grabe feel na feel ko itong pinapatugtog ko ngayon, The Champion, dahil bago ako magsimula ng programa, nasa labas ako kanina. Tayo po ay nag-camera girl. Nag-camera girl kay Yuwel. Dahil handang-handa na nga po at nakalatag na ang seguridad. Yung mga MMDA po ay nandito na sa may area ng CCP Complex sa Pasay City. Tapat po yan ng Aliw Theater. Para po sa ating idaraos na homecoming parade para sa ating mga atletang Pilipino na lumahok sa 2024 Paris Olympics. Makikita nyo po yung float dito sa, kung kayo po ay mapapadaan dito sa harap ng Aliw Theater, sa may CCP ground, sa may CCP complex. Andyan po yung tatlong malalaking float na inihanda po ng Metropolitan Manila Development Authority. May malaking, yung isang float po makikita ninyo sa mga nakatutok sa ating social media account sa RH TV po. Makikita ninyo yan. Sa mga nakikinig, di-describe ko lang itong float. Isang float po, may malaking float na may malaking muka ni Kaloy, ang ating two-time gold medalist sa gymnast. Isa po siyang gymnastics. Si Kaloy po ay yung mukha niya makikita nyo nandun sa may bandang gitna at may logo po yan ng Bagong Pilipinas sa may bandang likod. Of course, makikita nyo naman po dyan yung mga mukha ng iba pang atleta. Total of 22 athletes po ang ating inilaban sa Paris Olympics. Andyan si Ira Villegas, si Neste Petesio, at yung iba pang mga atleta natin, si Giovanni Delgaco, yung pong ating first Pinay rower na nakasali sa Olympics, na isa ring Bicolana. Ayan, at yung iba pa po nating mga atleta. Pero i-remind ko lang po, for sure may mga nakatutok sa ating Grab driver, taxi driver, yung ating mga drivers po dyan, na kung kayo po or kayo po ay may laka dito po sa may area ng CCP Complex, ang road closures area po natin, magkakaroon po tayo ng stop and go. May stop and go po na ipapatupad ang MMDA para po dito sa ating Heroes Welcome Homecoming Parade para po sa ating mga atleta. Ang bahagi po ng Vicente Soto Street mula po dito sa may Aliw Theater at dito naman po sa may bahagi ng Roas Boulevard Service Road sa may CCP Complex papuntang Padre Burgos Avenue. At mula po sa may Padre Burgos Avenue, dyan naman po sa may
Finance Road, Ross Boulevard papuntang Finance Road, at mula po sa may Padre Burgos papuntang Taft Avenue, mula po sa may Taft Avenue papuntang Finance Road hanggang sa may President Quirino Avenue, mula sa may President Quirino Avenue papunta pong Taft Avenue hanggang dyan po sa may Adriatico Street, at mula po sa may Adriatico Street pupunta naman po itong ating parada sa may Rizal Memorial Sports Complex. So yan po yung ating updated na ruta ng atin pong homecoming parade para sa ating mga atletang Pilipino na lumahok sa Paris Olympics 2024. So sa mga babiyahe, take note po sa aking mga nabanggit na lugar para po kayo po ay maiwasan na po itong area na ito. Ang parada po ay magsisimula mamayang 3:00, pero inaasahan naman po na magiging mabilis lang po ito dahil yung atin po mga atleta, mga pagod po yan, kadarating lang po nila kagabi dito sa ating bansa, at yung iba naman po ay sila ay nakatakda namang bumalik sa kanilang mga probinsya. Aside po dito kay Kaloy, syempre na taga dito sa may Liberiza sa Maynila. Pero yung iba po nating atleta ay sila po ay uuwi sa kanilang mga probinsya, kaya ina-expect po natin na magiging mabilis lang po itong homecoming parade na idaraos po mamaya. And yun nga po nabanggit ko, stop and go po ang ipatutupad ng MMDA. So ang sabi po ng MMDA, mga 5 minutes delay lang po ang ating mararanasan mamaya. Kaya konting pasensya lang po para po ito sa ating mga atleta na nagbigay po ng karangalan sa ating bansa. Daming Bayan. Aside po dyan sa Heroes Parade para sa ating mga Olympian, mayroon din po tayo mga iba pang mga balita na tatalakayin, pero bago ko po si Sherwin, meron na ba? Shout out lang ba to o nandyan na siya? May winner na tayo. Sige, bago kong puntahan si Sherwin Alfaro, ang kaso po ng leptospirosis sumipa na ng 17%, habang ang dengue cases naman po ay tumaas din. Epekto po ito ng yung sa leptospirosis, ang isa sa mga tinuturong dahilan ng pagtaas ng kaso nito. Of course, marami sa ating mga kababayan yung napilitang lumangoy, lumusong sa baha dahil po sa matinding pagbaha epekto ng bagyong Karina at Habagat. At yung iba naman, sabi nga ng DOH, naging pasaway, ginawang swimming pool, nag-swimming, ginawang outing yung nakaraang pagbaha dito sa Metro Manila dahilan para po tumaas ang kaso ng leptospirosis, at yung dengue po nagkakaroon din ng pagtaas. Ayan po ang isa sa tinututukan ng Department of Health ngayon dahil dumarami po ang kaso ng leptospirosis, gayon din po ang dengue, hindi lang dito sa NCR, maging sa mga karatig na probinsya. Daming Kahapon, isa sa mga mainit din na balita, si Mayor Alice Guo tuluyan na pong sinibak ng ombudsman bilang mayor ng Bamban. So siya po ay hindi na alkalde ng Bamban, Tarlac. At isa po yan sa mga maiinit na balita kahapon na pumutok naman po na ating tinutukan. Pero bago po tayo mag-break, dahil nakita ko na si Lakay naglalakad feeling ko sumakay pa sa float si Lakay. Lakay, nagpa-picture ka ba sa float? Ako, nagpa-picture ako sa float Pero puntahan muna natin ang ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, para sa ating malakas promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Para sa ating DZRH Mas Malakas promo, ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa may Barangay 139 sa may Aguilar, Bagong Baryo sa Caloocan City. At mukhang mayroon na siyang nahuli pero hindi kulong na winner sa ating Malakas promo.
Mayroon na lang po tayong 133 days bago magpasko. Ninong Sherwin, sino ba ang iyong nahuli dyan? Sherwin? Ninang Sister L, Oh. dahil pinagpupunyagi natin ngayon at pinagdiriwang ang gintong medalya na nakasungkit ng ating kababayan na si Kaloyulo sa katatapos naman na Paris Olympics 2024. Talagang swerte ang bilog. Ano, swerte ang bilog. Uy, ibang bilog yan. Kumikinang. Hello, tatay. Si kuya. Kaya pangalan mo? Alvin po, Alvin Lagrimas po. Si Kuya Alvin. Isang Olympian. Opo, isang Olympian daw siya. Pinagloloko nyo naman ako. Olympian siya sa pakikinig at panonood ng DZRH. Ayun. Ayan, no? Nakatuloy sa DZRH. Wow. Nung pagdaan natin dito sa may Aguilar, street compound. Street po. Aguilar Street, ito Aguilar Street. 139. Nakasagot na lahat ng pangalan ng announcer ng DZRH. At talaga naman matagal ka na nakikinig, Kuya Alvin. Opo, paborito po. Ayun. Alam ko, dahil paborito mga DZRH, sino paborito mong announcer tuwing umaga? Deo Lakay Makalma po. Oh, ang taray naman talaga. Deo Lakay Makalma talaga. Deo Lakay Makalma talaga. Sino kay Deo paborito mo? Eto, meron kang 1,000 pesos. Oh, bigyan ng pera yan. Maraming salamat po, DZRH po. Yan ako, maraming salamat din. At syempre, hindi mawawala ang paborito mo. Dahil paborito ng bayan, ang vitamin E. Yan ang vitamin E. May katernong vitamin na RC. Ayun, yan, RC. Oh. At syempre, meron ka rin DZRH t-shirt. At meron ka rin DZRH umbrella. At syempre, ang DZRH grocery bag. Yan, para sa yan. Maraming salamat po, DZRH. Sa bumubuo po ng DZRH. Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit sa amin. Ayun. Thank you, Kuya Alvin. Thank you po sa laging pakikinig at pagtutok. Para kayong hulog ng langit na bilog. Yan ang bola. Alam ko kung sinong idol ni Kuya Alvin, Sherwin. Sino? Si Senator Bato de la Rosa. Malamang, malapit na malapit. Oo. Senator Bato. Yan, no? Pag nakatagilid, Senator Bato. Pag nakaharap. Tipoy. Hoy! Ikaw! Si Tipoy. Hoy! Grabe ka. Pero Kuya Alvin, thank you so much po At nako, hindi lang siya nag-iisang kalbo. Ang dami na Hoy, dito. grabe Ayan, ka. Ayan pa, oh. Hello, tatay! Ayan, may isa pa. Aba, nagkalat sila dyan, Kung si Kaloy nakadalawang gintong bilog na medalya. Ikaw nakatatlo. Bilog na ulo. Pero alam mo, Sherwin, Tatlong bilog. maganda yan dahil si Kuya Alvin, Sherwin, ay malaki ang naititipid sa shampoo. Hindi na sila nagsasampo at hindi na rin sila bumibili ng suklay kahit kailan. Kasi wala silang susuklay. Hoy, mapapagalitan ka na ni Kuya Alvin. Ikaw talaga. Alam mo yung mga joke ko, parang luma na lahat. Oo, luma na lahat Pero bumibenta pa naman kay Kuya Alvin. May benta pa kay Kuya Alvin. Pero ako, maraming salamat Kuya Alvin. At siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga tumututok sa DZRH dahil baka kayo ang susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you so much, Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro, at congratulations kay Kuya Alvin. At maraming salamat po syempre sa laging panonood, pakikinig at pagtutok sa atin dito sa DZRH. Tayo po ay magbabalik. Konting commercial lang po at sa ating pagbabalik, makakasama na natin sila kay Mayor Deo Makalma. Pilipinas ang oras, 24 minutes makalipas ang alas 8 ng magandang umaga. Ang balitang ito ay Damdamin Bayan. Oras, Sister L. Asan ka? Oras, Chief Justice Alex Jesmundo, ganap ng alas 8:30. Yung performance ninyo na naging bunga sa taon-taon na sakripisyo ng sarili ninyo, ng inyong mga coach, mga trainer, mga nutritionist, at lalong-lalo na mga pamilya ninyo. At alam naman natin, hindi talaga, walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon.
at napakahalaga. At ngayon, it is now in the international stage. And so, we can see that ulit, ang sikat na naman ng Pilipinas. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Nalagay ba ulit sa mapa ng buong mundo ang Pilipinas, Apo Presidente? Celebration na talaga dahil pinatunayan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi siya nakirmet. Ayan. Siyempre lakay, 20 million. Oo, GI din pala ang Pangulong Bonget, ha? Ayan. Abay yung 10 million ni bossing Don ni RSA, Don Ramon San Miguel Ang, ha? Ayan. Dinoble pa, ha? Ayan. At pati yung mga Olympians natin na hindi nanalo ay binigyan din ng mga instant millionaire tig 1 milyon. Galing lakay, no? Nakakatuwa lakay. Yes, kasi deserve ng ating mga atleta. Oh naman, ha? Ayan. Pero alam mo lakay, may Paralympics tayo eh. Meron tayong 6 na atleta na lalaban sa Paralympics. Sa Paris din? Paris din lakay. Ganun ba? Sila ay, kung hindi ako nagkakamali, kahapon sila pumunta lakay. So sana sila rin. Ayan, sana masuportahan din sila. Support. At sana hindi na ditanggal ang patch sa uniforme. Sana hindi na ma-hold ng Customs French, ng France. French customs at maibigay agad sa atleta. Huwag na kasing lalagyan pa ng mga ibang sticker na hindi naman kailangan. Siguro na lang, simple lang. Yung flag lang ng Pilipinas. Philippine flag, tsaka pangalan. Ganun. At nakita ko na yung karosa. Akala ko nga kaya ka na late, sumakay ka na eh. Chinek ko lang yung ating mga chubibo dyan sa Star City kasi magpapa-only rides ka gusto ba? ko naman kung mapaaga sila, di isay ko muna si Kaluyul at saka si Nesty Petesio at si Ira Villegas sa ating chubibo dyan. Mga di ba sila nakasakay ng giant chubibo? Ay mahabigan na magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma. At alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. O nga pala, ha? Boy G, ang Lola Mayor Hani Lacuna, ha? Abay, magkano ba ang ibibigyan na cash incentive dito sa mga anak ng Maynila? Ayan. Walang alam ko lang lakay kay EJ. 500,000. Kalahating milyon kay EJ? Yes, kalahating milyon kay EJ. Pero at least may 1 million na kay Presidente. Oo, lakay. Tsaka LGU naman yung Manila. Okay na yung 500,000. Ganun ba? Masyado ma-ini-small si Mayor Hani Lacuna. Kasi baka Yulo lakay, ilang milyon. 2 milyon daw kay Kaluyulo. 500 kay EJ. Tama. Pwede na rin. 2 million. Sabi sa'yo lakay, 2 milyon kay Kaluy. Mahal mo, masaya ang maganda ang gising ni Mayor Hani Lacuna. Magdagdag pa. Gawing 1 milyon din kay si EJ Ubiena, di ba? Hindi masama. Ayan. Pero eto po mahabigan ang Pangulong Bongbong Marcos. Oo nga naman Ayan, tinalo natin ang ating mga kapitbahay sa Southeast Asia, ha? Tayo lang yata ang naka-gold medal sa ASEAN. Parang mayroon pala kay. Thailand yata, mayroon din. Mayroon na kay Thailand kung hindi ako nagkakamali. Mayroon sila. Dalawa din yata ang gold dalawa ba? nila. Okay. Pero at least lakay, di ba? Pilipinas lakay. Yes, sa sportsman lang mag-excel tayo. Yes. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., Apo Presidente, ha? Baka pwede mong itap si Manong Michael Kion. Ayan. Yung kanyang pinsan. Yung nag-train kay Elma Muro at saka Lydia De Vega. Yung gintong alay. Ayan. Siguro Apo Presidente, buhayin natin yung gintong alay para matutukan natin itong mga magaling natin mga atleta. Kaya ang Pangulong Marcos na akong pauunlarin ang sports sa Pilipinas. Maganda yan. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let.
Lakay, Sister L. Porsigido, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-develop ang larangan ng palakasan sa bansa. Kasunod nga ito ng magandang resulta ng 2024 Paris Olympics para sa Philippine team na nag-uwi ng 2 gintong medalya at 2 bronzes. Sa kanyang talumpati sa pagbibigay parangal sa mga atleta, aminado ang Pangulo na naiiwan pa rin ang Pilipinas pagdating sa sports. Kaya naman nakahanda itong gawin ang lahat para ayusin ang sports program ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga atleta, coaches at sports organization ang kanyang tatanungin para malaman kung ano pa ang kailangan ng mga ito at ano pa ang maitutulong ng gobyerno. Partikular daw na aalamin ni PBBM kung saan nahirapan ang mga atleta at coaches sa panahon ng kanilang training. Lakay? At siguro tutukan din ng Pangulo yung mga sports officials natin. Abay, most worshipful Mayor Bambol Tolentino ng Philippine Olympics Committee, ha? Tutukan natin yung mga sports na hindi kung saan tayo pwede mag-excel. Ayan, gymnastics, ayan, boxing, weightlifting, at golf. Ayan, wala bang bowling? Wala bang billiards? Ha? Bowling sa Olympics. At saka wala bang ballroom dancing? Wala, Lakay. Pero meron ganyan nung araw ha? At saka yung wala ba yung skateboarding? Yung yung magaling natin. Parang wala, Lakay. Wala bang gano'n sa Olympics? Wala sa Olympics. Di basketball na lang tayo. Pwede natin sa yung mga synchronized swimming, artistic swimming, di ba? Ayan, Kaya ng Pinoy yan. Yung mga ganyan Kaya lang sa swimming delikado tayo. Ayan. Maliliit tayo kailangan pagka swimming mahaba ang bias. Mahaba. Yung isang sagwan lang nung kamay na gano'n isa atin tatlong tatlong kampay na ng Pinoy. Yung pagod na yung swimmer mo. Ayan, siguro yung iba. Ayan, pwede na rin. Dahil si Eric Buhain sumikat din niya sa Asaya nung araw ha? Magaling na swimmer din. Ayan. Tsaka si Freddy. Freddy Rizalde. Si Boss Boss, Fred. good morning. Ayan. Namimiss mo ba, Boss, ang pagsali sa Olympics? Ayan. Sumali sa swimming yung aming chairman po. Mabigyan Sipsi tayo ng kati. Bossing. Sabi ni Chairman Fred J. flag Rizalde. bearer siya dati, Lakay. Flag bearer. Tapos sa swimming competition siya. Ayan. Ewan ko lang kung pang ilan siya noon. Ayan. Baka pang-apat din yan. So ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayon na Miss Let? Ano pa ang pangako sa ating mga atleta kagabi? Pinakain yata ng masarap, ha? Ano yung sinasabi nung kung magkumbatsero kanina, sinigang daw na salmon belly? Kasarap, ginutom naman ako. Wala bang pinakbot? Nakita mo ba, Lakay, nakita mo ba yung menu, Lakay? Oo nga, ginutom ako habang binabasa ni Tonyan kanina. Salmon belly, sinigang, flavored with kamyas. Wow, tsaka meron parang spare ribs ba? Ano ba na? Roast U.S. Angus rib eye. Wow, rib eye. Served with potato mash and fresh beans. Ayan. Sa dessert ay flourless chocolate decadent cake at pistachio macaroon. Sige. Ang inumin Lakay ay dalandan. Nagdadayet kami nila kayo. Sige na, tapan na lang. Pritong itlog na lang. Pero in fairness, healthy yung mga pagkain. Ayan. Para sa mga atleta. Tsaka maganda rin ang aura ng presidente kahapon. Tuwan-tuwa. Sobrang ngiti niya, Lakay. Ang ngiti ng presidente, abot tenga, ha? Oo, doon pa lang sa red carpet, Lakay, bago pa dumating yung mga atleta, syempre nauna din yung first family. Talaga namang ang saya nilang pamilya. Sinasabi nga niya, yung suot nila na jacket, Lakay, ni First Lady, yun ay bigay sa kanila nitong Team Philippines nung nag-set off papunta ng Paris Olympics. Oo nga, ang ganda nga siguro yung jacket yung bagay na bagay din sa atin yun. Yung pagtanggap. Ganda yung jacket. Kaninong siya nagbigay ng jacket, ganda-ganda. Baka may mga kapatid pa yun. Miss Let, baka may kapatid pa yun o pinsan. Kanino bang pinagawa yan? Baka gawa yan ni Kuyang... kay Mayor Bambol ba galing yan? Akala ko kay Kuyang General Alexander Guo. Ayan. Go lang, Lakay. Go lang. Go lang ba? Oo, hindi go. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning. Good morning, Marisa niyo, Lakay at Sister L. At dito sa Star City, sa Aliw Theater,
Abay, piyesta na rin ito. Nakaready yung kanilang karosa dyan. Yes, Lakay. Ayan, Tatlo yan, Lakay, na float dyan. Gusto kong sumakay na kanina eh. Ha? Ako nga, nagpa-picture ako kanina. Nagpa-picture ka na Nag-Facebook ba? live pa ako dyan kanina. Si Giselle Ricafort, tumambling-tumbling doon kanina. Alamin nga natin ang report mo kay Manang Milky Rigunan dahil pupunta ba sa Kongreso ang mga atleta natin ngayon, yung mga Olympians? Hindi naman, Lakay. Doon Eh, sa ating ang bagsak ng parade ay dito sa May Rizal. Oo, so Hindi, ngayong umaga, wala ba ngayong sila umaga, schedule sa wala, Kongreso? Lakay, wala. May report si Manang Milky. Pero, okay. Sabi ko, di ka nagbabasa eh. Ayan, hindi Lakay eh. Kung ipagkakalob, nandun ba sila ngayon? Alamin natin. Sige, baka kasi mamaya, hindi sila pumunta. Pero kung ibibigyan ka Lakay, di ka ba pupunta? Abay, Siyempre, dapat pupunta ka. Mabigay din si speaker ng tig 1 million sa mga atleta. Malaking bagay yan. Baka hindi lang 1 million yan. Alamin natin Lakay, Lakay. Baka tapatan pa ni Congressman na Saldi ko yan, ha? Baka hindi lang doble, baka triple pa yan, quadruple pa yan, ha? Dami. O yung Bernard Peralta, ha? Alamin natin. Alamin natin, Lakay, kung pupunta nga ba ang mga atleta natin dahil ang Kamara ipagkakaloob ngayong umaga ang congressional medals kina Carlos Yulo, kay Nesty Petesio at Ira Villegas kasama ang pagkilala sa 22 Filipino athletes na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sister Ella at Lakay, bago ang kanilang parada dyan sa area ng Star City, ay magpupunta ngayong pupunta pala. Manang Milks kasi di mo sinabi eh. Charot. Hindi mo nabasa yung lead. Ayan, sabi ko, di nagbabasa ito. Dagukang kurting ko to sa singit. Akala ko kasi announce lang Lakay. Ayan, sige, basa, report, proceed. 10 a.m. Lakay ang schedule dito sa Kamara sa pagdating ng gymnast na si Carlos Yulo na nagwagi ng 2 medalyang ginto sa katatapos pa lamang na 2024 Paris Olympics. Sa pangunan ni House Speaker Martin Romualdez, igagawad kay Yulo ang Congressional Medal bilang pagkilala sa karangalan na ibinigay nito sa ating bansa. Ayon kay Romualdez, ang panalo ni Yulo ay sumisimbolo sa husay at katatagan ng mga Pilipino na kayang may pagsabayan sa mga galing na atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod kay Yulo, ang congressional reception ay para sa lahat ng mga atletang Pilipino na lumuhok sa Paris Olympics. Kabila ang mga Pinay boxers na sina Nesty Petesio at Ira Villegas na kapwa nakakuha naman ng bronze medals. Umaabot na sa 6 million pesos ang ibibigay ng Kamara kay Yulo at tig 1 million pesos naman kina Petesio at Villegas. Teka, Manang Milky. Take to nga, magkano kay Kaloy at kay Petesio at kay Villegas? Ito lang kay 6 million kay Yulo. Wow. At every gold medal, dapat 3 million. Dalawa ang gold medals niya. So 6 million. Oo. Yung mga bronze medals naman ay tatanggap ng 1 million pesos. Dahil ang mga silver medalists ay 2 million. So, tig 1 million. Sina Petesio at Villegas na nakakuha naman ng bronze medals. Pinagtibay Lakay at Israel ng Kamara ang House Resolution 1864, 1915 at 1916 para kina Yulo, Petesio at Villegas at ang House Resolution 1917 para naman sa lahat ng 22 atletang Pilipino na lumahok sa 2024 Paris Olympics. At bago ang send-off Lakay, bago nagtungo itong 22 Olympians sa Paris, nagtungo rin dito sila sa Kamara at binigyan din naman ang baon. Ganun ba? So may pabaon pa pala sila? Mambira man. Sana all. Ayan. Lahat sila Lakay. Lahat meron silang binigyan ng pabaon. At ang sabi rin ng ating bubit, sa pagpunta nila ngayon dito sa Kamara, ay bibigyan uli sila ng papremyo. Bukod pa doon sa makukuha nila, Petesio, Yulo, at nitong si Villegas. Ayun. So 10 o'clock, andyan sila Manang Milky, ha? Red carpet din. Red carpet. Dapat 11 o'clock Lakay at Mr. L ang schedule pero inagahan, ginawan 10 a.m. para siguro makapagpahinga rin bago naman ang kanilang parada mamayang hapon. Raymond, dyan sa Senado, kailan naman bibigyan ng award, medals itong mga atleta natin? Malaman natin kay Raymond yan mamaya. Okay, so malaki-laki rin pala. Teka muna, paano yung mga hindi nanalo? Di ba bibigyan ng pakimkim man lang? Consolation, Manang Milks.
Lakay, nung nag-send off, kasama lahat sila na binigyan ng pakimkim. At sabi ng ating bubwit, ngayon, pagbalik nila sa kamera, at bibigyan ng award yung 3 nanalo, pati rin yung mga hindi nagkaroon ng medalya. Meron din. May pakimkim din. Meron din. Magkano? Para, message ko na lang. Ang informasyon ting, kalahating milyon. Baka pwedeng kumurot naman doon sa pork barrel ng mga congressmen. Baka pwede siya bigyan ng ating kalahating milyon. Baka Lakay, baka kasi ang biling natin, baka 500,000 na ibibigay plus yung iba pang mga pass the hat para sa mga congressmen. So, dami-dami rin. Sa lahat ng mga 22 Filipino athletes. Tiga 100,000 lang yung 300 congressmen. Magkano na yan? Di ba? Malaki-laki na yan. Marami na yun. Para magsilbing inspirasyon, ang galingan pa nila sa susunod na Olympics at international competition. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Mula sa kamera ako si Neil Crigona nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Malaki yung mga ibibigay sa kanila na cash incentives. Malaking tulong yun kasi magti-training pa yung ulit yung mga yan. Hindi naman nag-i-stop ang training nila Kaya mo si EJ Ubiana kahit hindi nanalo training daw ulit ngayon. Yes, kasi syempre kailangan mag-training pa rin Lakay. May goal tayo Kaya yung pwede ka sa gymnast, Hindi ako pwede lang. Pwede ka, gaya mo si Nadia Comaneci. Lakay, hindi ako flexible. Kaya ko lang stretching. Sumama ka kay Ray Sibayan at kay General Boyce Rosales dyan sa Fatness First. Mag-yoga ka dyan. Pagka nag-yoga ka dyan, lalambot ng katawan mo at pwede ka na sa gymnast. Sana Lakay kapag lumambot yung katawan ko, pati pagsayaw malambot na. Malambot naman ang katawan mo sa pagka sumasayaw ka. Sabi nila parang asin na nabulate Stand by Giselle Ricafort, Abay, malinis na ang Soto Street, Yes, Lakay. Wala na halos mga sasakyan. Yes, ready na sa parada. May detour na po mahabigan ng mga ruta ng mga sasakyan papunta dito sa Star City sa CCP Complex. Babalikan natin ang mga reports sa Oras, Sister L. It's 8:49. Pinaghandaan ko Lakay ang ating heroes welcome at homecoming parade. Kandidikit kay Kaluyulo, baka magselo si Chloe ba yan? Chloe yung si Chloe, Bakit naman ako didikit Lakay? Charot lang. Alam mo naman ako yung mga kaya nga formal ako ngayon Lakay kasi formal ba yan? Oo, formal. Pero pag tinanggal, tangangs. Business suit nga Diyos ko, ang islit naman hanggang kuyukot na. Grabe. Nakita mo pa yon? Itinago ko na nga tingin kayo ng tingin nung makita ka ng mga gwardiya talagang ang speaking of yung MMDA kanina doon na kayo nagpa-picture. Natuwa naman ako. Nanonood pala siya sa atin lang. Nakita ka pala pagbaba mo ng kotse. Oy, congratulations kay Vice Mayor ng Bamban na Tarlac, Abay siya na magiging mayor ngayon. Suspended. Suspended din ba? Oo. Sino yung Vice Mayor yung nga ba sa Bamban? Ang sabi dito Lakay, si Vice Mayor Leonardo Anonsacion at 12 others ay found. Suspended? Oo, ng ombudsman Sinuspende rin ni Justice Sam Martirez. Kasi Lakay nakalagay dito guilty of conduct prejudicial to the best interest of service. Pero suspension lang. 3 months lang. Di after 3 months siya ang mayor, ba? Tingin ko Lakay dahil yun naman ang sa batas, 'di ba? Oo. Kung suspended siya, sino acting mayor ngayon tsaka acting vice mayor? Lakay before nung na-suspend si Mayor Alice, ang nag-assume itong si Mayor Leonardo. Vice mayor. Ang acting mayor si Leonardo Lakay, si vice mayor, naging acting siya nung nasuspend si Alice. Suspended siya. Suspended siya ngayon. Baka itong si Councilor Ernie Timbang, dahil siya ang first councilor, baka siya Lakay ang pumalit.
swerte naman ni Consel Arnie Timbang. Ayan, acting mayor siya ngayon. At pagka bumalik si suspended Vice Mayor Leonardo Anunciacion, balik siya mayor, sa pagiging acting vice. Vice Mayor si Konsehal Arnie Timbang. Aba. Daming bayan. Kaya napakahalaga po mga misis yung marunong tayong pumili talaga ng ating mga ibobotong lingkod bayan, ha? Abay, huwag po tayong masyadong pasisiraw mga kuya, mga ateng. Doon sa mga biglaang nagsulput ang mga politiko. Ayan, ngayon mo lang nakita pero natutuwa tayo dahil kumamigay ng mga namumudmud ng pera. Ayan, kung anong pinamimigay. Ayan, dapat Diyan po kayo matakot. Suriin natin mabuti, ha? Katulad nung isang, ano nga ba yun? Biglang may isang Chinoy businessman dyan sa... Naibalita ko na ito eh. Oo. Abay, nagugulat yung mga tao doon. Teka, sino ito? Hindi natin kilala ito. Ayan, kung lumakad dito, naka-SUV. Ayan. Tapos namimigay ng pera. Oo, parang Santa Claus, parang si Sherwin Alfaro. Talo pa si Sherwin Alfaro. Talo pa si Sherwin, mas bigatin. Ayan, mga barangay kapitan. Ayan, pinagbibigyan ng pera. Ayan. Pero di ba, Lakay? Hindi naman siya kilala doon. Kapag parang sentido kumoy nga sabi nga nila, kapag yung ganyan ay namimigay ng pera, buti sana kung hindi siya tatakbo pero namimigay ng pera. Tapos kawang-gawa tawag doon. Tapos ngayon mo lang siya makikita doon. Teka, hulog ba ito ng langit? Pagka ganun, Lakay, pag kawang-gawa, okay lang. Pero kapag alam mong tatakbo, may tawag doon. Ano? Investment. Daming kaya investment. Ayan. Nga naman ha? Sino bang ay nako talaga. Okay, sister, investment. Tingnan mo nga naman nag-i-invest. Kaya napag-invest na, pagka nanalo naman. Tindi ng ROI lang. Ano ang return of investment? Kurakot. Ayan. Ay, nako tapos talaga. nagsasuffer ang tao. Kaya mahalaga pong marunong pumili ng ating ibobotong lingkod bayan, ha? Gaya ng pagpili ng karir mga kuya, mga ateng, ha? Gaya ng makapare sa buhay at maging sa pagpili po ng mga kaibigan. Lalo sa pagbili ng gamot. Para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kaya kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parang pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pare ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan mga misis, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Standby Giselle Ricafort, standby Edniel Parosa, standby Raymond Dadpaas. Magkano ba ang ibibigyan ng Senado sa ating mga atleta? Hindi ba nakirmat itong si Senate President Migs tuloy, Cheese Escudero. De Butler Escudero. Yan. Kuripot ba ang mga Bicolano? Hindi. Hindi, ayan. Hindi. Ba't ikaw kuripot? Yan. Hindi ako kuripot na kayo. Nasa lugar. Alam mo, Lakay, para akong Ilocano. Gumagastos lang ako sa tamang pagkakagastos. Gusto kasi, nahawa ka na, ha? Oras, Sister L. 8:59. Oras, Sister L. 1 minuto makalipas ang alas 9. Sandali lamang, Giselle, standby Edniel para sa standby Raymond at Bass. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senatora Jinggoy? At ayon sa ating bubit sa mga golfers dyan, alam nyo bang maraming
umbrella girls ang nawalan ng hanap buhay, Sister L. Hindi mo nawalan ng hanap buhay, nawalan ng kita. Ayan, alam mo kung bakit? Nagpa-golf tournament ang mga misis. Ayan, ng mga generals. Ayan. Okay. Golf tournament, ha? Secretary Benny Laguesma, pwede rin ba mag-file ng kaso ang mga umbrella girls, ha? Hindi pinapasok ng mga misis ng mga girls sa mga umbrella girls. Pinagawa na? Oo, bira man sa isang araw. Wala silang kita, ha? Kasi nagpa-tournament sila. So, event nila yun. So, sila ang may call. Sinong pwedeng pumasok? Pero ewan ko nga ba, bakit naman na ganyan ang mga misis? Di na sila naawa dun sa mga umbrella girls, ha? Ayan, na-insecure ba sila sa mga umbrella girls, ha? May samahan yan sila, di ba, Lakay? Oo naman, Kaya sabi nila, Secretary Benny Laguesma, Brad, NLRC Commissioner Nicolas, ha? Pwede ba silang mag-file ng ULP? Ayan, unfair labor practice. Ayan, dahil dito sa pambira naman itong mga generals na to. Di na kayo naawa dun sa mga umbrella girls na wala ng trabaho. Babalikan natin yan. Wala ng, sayang yun, Lakay, oo naman. May pamilya din ang mga yan. Yung iba, estudyante. Ayan. Yun, tama. Working student. Marami tayong kilala kayo na working student. May kilala nga tayo dyan. Nakatapos ng pag-aaral sa pag-umbrella girl. Sa tulong ng isang taga Bureau of Customs. Ayan. Dummy. Bakit? Sabi ko lang okay. Ginawa scholar nung taga BOC. At least lang kayo nakakatulong. Oo naman. Kita mo, nasa Bureau of Customs na ngayon yun. Galing nga pala. Anong department siya napunta, Commissioner Biana Rubio, ha? Ayan, good morning sa mga taga Bureau of Customs at mga taga DPWH. Alamin muna tayo, report mula kay Giselle. Ang tatlong 10-wheeler truck na float all set na, Lakay, para sa Heroes Parade. Ba't dalawa lang yung nakita ko din sa harapan? Tatlo, nandun yung isa sa dulo. Nasa dulo ba? Okay. Alamin natin ang sitwasyon dyan. Tapos na ba magdikit? Kasi kanina, Lakay, yung bandang likod, may dinidikit pa yung congratulations sa Carlos Yulo. Yung buong picture niya, Lakay, nakaganon siya, parang nag-gymnast. Ganun ba? Paano? Saan ka kaganon? Sige. Nandyan ang ating kasamahan ng reporter natin, si RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, konting retouch na lang yung ginagawa ng mga contractor ngayon. Pero handang-handa na itong tatlong 10-wheeler truck na float dito sa tapat ng tanggapan ng DZRH para sa Heroes Parade na gaganapin mamayang hapon. Alay doon sa mga atletang Pilipino na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Melin Balimbing, yung contractor ng float na Moonbeam Multimedia Services, 3 hanggang 5 araw pala nilang ginawa itong simple ngunit makulay at nagagandahang mga float. Mahigit 30 katao niya yung nagtulong-tulong sa pagbuo ng mga float na ito kung saan nakabandera yung malaking larawan ni 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. 15 hanggang 20 atleta raw yung kakasya rito sa float sa aking likuran. At dito sasakay sila Yulo, yung mga boksingero natin, sila Nesty Petesio at si Ira Villegas at yung nalalabi pang Olympian. Pero sabi nung Malacanang, sa 22 atleta na sumabak sa Paris Olympics, 17 lang yung sasama sa 7.7 kilometer motorcade sapagkat meron pa raw kompetisyon yung 5 na bahagi naman ng Olympics sa Los Angeles pagpatak ng 2028. Iyan, Lakay, yung latest Giselle, dito, Sister L, sa tapat ng tanggapan natin. Giselle, parang nakukulangan ako, Sister L, dun sa float. Hindi sila nanonood dun sa mga float na mga sumasali sa arena ng Aliwan. Bakit, Lakay? Parang mas maganda sana kung yung gumawa niyan nilagyan pa ng Eiffel Tower. Ayan, di ba? Tapos dun sa to. Tapos si Yulo. Sana may replika ng Eiffel Tower, Ayan. Kasi Paris Olympics yes. Anyway, andyan na yan. Pwede na. Okay lang din naman. Minimalist design, Lakay. Pero siguro, Lakay, factor din dito yung panahon. 3 hanggang 5 araw daw nila itong ginawa. Okay. Ayan. At least maganda. Ayan. Yes.
Sana wag tumirik, ha? Ayan. At sana makisama ang weather sa atin. Ayun, meron naman daw mga kapote yung mga atleta natin at yung iba pang sasama sa Heroes Parade sakali man na maging masungit yung panahon mamaya, inaasahan na magsisimula yung motorcade lakay mula dito sa may tapat ng Aliw Theater sa ating tanggapan sa DZRH alas 3 ng hapon. Di kung walang, sumilong muna sila sa Star City. Ayan. Para makapag-rides. Sakay natin sa roller coaster dyan. Magsawa sila dyan. Pwede lakay kung hindi sila dudumugin muna ng mga media. O nga pala, kasama ba yung mga golfers kaya sa parada, Miss Giselle? Si Bianca Pagdanganan at saka si Doti Ardina. Doti Ardina. Hindi ko na pick up yun. Medyo naputol yung linya. Yung mga golfers natin, kasama rin kaya sa parada mamaya? Oo, lakay. Kasama sila. Kasama yan sila. Pagdanganan, iyan sila Doti. 5 lang naman yung hindi makakasama ng mga Olympian. Kung sino-sino yung 5 na yun, lakay, wala pa tayong impormasyon. Sayang naman ha? Ayan, siguro okay na maarawan sila, maulanan. May 20 million naman sila. Si EJ Obiela lakay, bagamat kinapost sa podium ay sasama daw mamaya sa parada. Ayan, okay. Sige para makita natin sila mapalakpakan, ha? Oo. Wala bang di ka ba nag-ready dyan, Giselle, ng confetti? Ayan, iagas natin sa mga atleta natin. Wala ako lakay nakikita pero mamaya-maya pa rin siguro lakay kasi magdaratingan yung mga taga-suporta, yung fans ng ating mga Olympian Ngayon wala akong nakikita kung meron silang mga confetti na bibit-bitin mamaya. Okay, maraming salamat, Miss Giselle. Balik sa inyo lakay, Sister L. May nag-comment sa ating YouTube channel lakay. Ano sabi? Yung Goldie ni Kaloy kasama sa parade. Baka ma-snatch. Hindi lakay, yung Goldie. Alam mo kung sino yung Goldie tinutukoy niya. Yung girlfriend. Yung blonde kasi yun si ganun si ba? Chloe. Goldie ba ang tawag doon? Di naman siya atleta. Huwag na siya sumama doon. Mukhang hindi naman lakay. Kasi ang sabi ng MMDA, stricto sila. Ang kasama lang sa float ay lahat ng atleta. Kasi yung girlfriend, yung tatay na lang o yung nanay ang isama dun sa sa float. Kaso mukhang atleta lang talaga ang sasakay. Okay, dapat lang. Ayan. Si Edniel, anong report ni Edniel? Wala sa akin. Wala ba si Edniel? Ayan. Ang sabi sa report ni Edniel, Armed Forces of the Philippines, yung mga mihis na mga general sa AFP, ha? Mamaya babalikan natin yan, ha? Nakakatawa naman. Malulungkot ang mga umbrella girls dyan sa Camp Aguinaldo Golf Course nung Sabado, ha? Armed Forces of the Philippines handang sumaklolo sa mga commuters ngayong 3 araw na tigil pasada. Ayan, ramdam na ba? Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay at Sister L, nagpahayag ng kahandaan ng Armed Forces of the Philippines na sumaklolo nga sa mga may ipit na commuter sa 3 araw na tigil pasada ng ilang grupo gaya ng Piston. IGAFP spokesperson Colonel Francel Padilla ay contingency plan ng Joint Task Force NCR para sa transport strike. Kabilang umano rito ang sariling assets ng AFP na maaring magamit bilang libreng sakay sakaling kailanganin ng mga mananakay. Bukod sa AFP, on standby rin ang 5 unit ng libreng sakay ng MMDA, bukod pa sa kanya-kanyang transport services ng bawat lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Hinaliit ni MMDA Chairman Romando Artes ang epekto ng pagkilos na paraan ng pagkontra sa franchise consolidation ng mga pampublikong sasakyan. Sa pag-ikot ng DZRH News lakay sa Pasig City, isa sa mga lugar na may rutang hawak ng Piston, nabatid na kumalas na pala itong TTT Joda, itong isang grupo ng mga jeepney. Kumalas na sa progresibong grupong Piston kaya hindi sila kasama doon sa nagkilos protesta. Wala rin tayong nakitang mga stranded na pasahero sa Pasig Boulevard, maging sa Caroncio Avenue at paikot sa Pasig Palengke. Aliban na lamang sa karaniwan ng dami ang mga nag-aabang ng masasakyan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa.
At alam mo ba, Senator Jinggoy? According to my bubuit. Dahil ayon na sa aking bubit na kadi, alam nyo bang noong araw ng Sabado, Sister L, August 10, abay malungkot ang mga Umbrella Girls sa Camp Aguinaldo Golf Course dahil sila ay nawalan ng kita ng isang araw. Okay. Alam mo kung bakit? Bakit? Ayon na sa ating bubit, abay may pag-golf tournament pala ang mga wives of the generals. Okay. At well, maganda naman yung kanilang fundraising. Ayan, for a cause. Okay. Ayan. Kaya lang ang naging problema, abay yung kanilang pag-golf tournament, merong na-display sapagkat hindi natin malaman kung bakit. Ayan. Bakit sabi ng mga kadi, may mga misis daw ng mga general ang galit sa mga Umbrella Girls. Ayan. Ay, hirap mag-comment na kayo kapag ganyan Huwag mo pigilin. Ayan. Ayon na sa ating bubit, Sister L, abay order ni Mrs. Ayan. Walang papasok na Umbrella Girl. Ayan. Baka kasi nandun sila lakay, sila na lang yung magpapayong. Hindi nga sila nga ang mag-golf tsaka may pag-golf dun Yung bang Mrs. General. So yung akala ko kasama din nila yung mga husband nila. Hindi naman. Iba. Ayan. Iba. Kaya lang ewan ko nga ba, ha? Ayon na sa ating bubit, ang dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, kung maglaro minsan dala-dala pa nga Umbrella Girl kasi gusto niya makatulong sa mga sa mga UGs. Mabigyan naman ng trabaho. Ayan. Diba, Colonel Alex Sembrano? Ayan. Ayon na sa ating bubit, hindi pinayagan, sabi ni mga misis, ayan, bawal ang mga Umbrella Girls. Kaya malungkot nawalan sila ng kita na isang araw, kaya tuloy Sister L. Kaya lang, ang takot lang nila. Napag-usapan lang, ayan, may mga marisol, ayan. Sige, mag-file ka ng kaso sa labor. Ayan, unfair labor practice. Parang huwag na sigurong palakihin na Hindi naman, mga ano lang naman. May mga nagsusulsol. Napag-usapan naman. Kantsaw-kantsaw lang. May mga marisol nga. Marisol. Ayon sa ating bubit, sinong misis ba nang dyan nagpag-golf dyan? Ayan. Ba't pati ba naman hanap mo ng mga Umbrella Girls pinakialaman pa, ha? Ayon na sa ating bubit, ang misis ng general na nagbawal sa mga Umbrella Girls noong kanilang pag-golf tournament sa Camp Aguinaldo Golf Course noong Sabado, August 10, ay si Cindy Legaspi. Happy birthday. Akala ko naman yun yung pangalan. Birthday ni Cindy Legaspi ngayon. At si Ana Cortez, happy birthday. At saka si Kuyang Jeka Cabrera ng Fajardo Lands, binabati ni Angeline. At happy birthday din sa ating mga kasama sa MBC, si Nelson Baybay Chichoco. At si Vince Aldrin Supapo Haen. At si Mr. Julio Manuel P. Makuha. Ba? Yung ating Executive Vice President, ha? Ang kapatid ni Ma'am Lisa Makuha Elizalde, magbe-birthday din. Jolly Makuha. Aba, binabati ni dating Congressman Shalani. Ayan, aba, classmate daw sila dati. Ayan, happy birthday, bossing Jolly Makuha. At ayon na sa ating bubit, sino nga ba misis ito? Kaninong asawa yan, lakay? Kailan ba i-memorize yan? Ayan. Wala akong masyadong kilala lakay
Si Patrick Mendoza, birthday daw. Tsaka si Mr. Greg Perez ng Ayala Alabang. Mr. Greg Perez, good morning. Happy birthday. Happy birthday At po. si Kuyang Carnela Jam Polog. Ayan, binabati ni Kuyang Abul Makabato. At Kuyang Fahad Lukman. At Aga Gising Lukman mula sa Lukman Masonic Lands. At si Kuyang Boy David. Ang sino ba? Ayan, siyempre, sino ba ang mga alam na yun? Ayan, alam na ito ng mga generals. Ayan, Bayan. Ano kayang reason niya, Lakay? Anong reason? Yung ang hindi nila maintindihan. Bakit mas magaganda naman yung mga misis ng mga general kaysa mga umbrella girls. Ayan, ano bang reason? Baka Lakay may history. May history. Meron nga. Ayan. Sabi ko na nga ba yun naman pala So parang naiintindihan ko kung saan siya humuhugot na kayo. Pero kasalanan ba ng umbrella girl yun? Pero bakit dinabay lahat? Siguro yun yung ayaw niya lang. May isang misis may sinugod ang umbrella girl Yan. Buti na nakatago. Nakakaloka naman. Oh my gosh. Oras, Sister L. 18 minutes after 9. Ang balitang ito ay panawagan po ang Philippine National Police, lalo po ang Police Anti-Cybercrime Group, ACG, Ayan, bantay daw po ang ating mga anak, mga misis. Ayan, yung mga mahilig sa social media, mahilig sa TikTok, at kung ano-ano pa, Ayan, kasi, alam mo, nahagulat ngayon, Sister Ella. Alam mo naman sa cellphone, o kaya sa mga social media, ang daming na-access ang mga bata na Oo, Lakay, yung mga sites na hindi naman dapat pwede pa sa bata. Hindi, diretsahan na lang tayo kung Adora Plato, Baka pwede imbestigahan din ito, Abay, alam mo yung mga sites na, ayan, yung mga kalalakihan. Rated X. Ito nga, narinig ko siya sa magkumbatsero Ayan, yung Viva Max. Ayan, di ba? Viva Max. Ito kasing Viva Max, Lakay, ang problema rito, kasi pinapayagan ng Facebook na mag-post sila ng mga video at sa TikTok. So, nagtataka naman ako, Lakay, na ako kasi before, may encounter ako sa TikTok, nag-change profile picture ako, display picture sa TikTok na nasa dagat ako, 2-piece. Yung parang blinak? Hindi naman, parang ilang araw kong hindi na-access yung profile ko. Ba't nanood ka ng Viva Max? Hindi, Lakay. Nagpalit lang ako ng profile picture ko na naka 2-piece. Ganun ba? So parang hindi nila ina-allowed yung ganung profile picture. Pero ang pinagtataka ko, bakit ina-allowed nila yung mga ganung video? Ayan, kung ikaw ay naka 2-piece lang, blinak ka, paano pa itong soft porno kung tawagin nila yan, di ba? Kaya tinatawagan din di ba may-ari ng Viva Film, si Mr. Vic Del Rosario, Ayan. Iba yata, Lakay, hindi na ba? Viva. Iba yata ang Viva Max sa Viva Films, kung Lakay. Sino man ang may-ari ng nag-produce ng Viva Max na yan, sino ba ang MTRCB ngayon? Pagralayan nga kayo opisina niyan, ayan. Kasi, Lakay, grabe, medyo ayan. malala. Hindi na nasi-sensor. Di ko pa napapanood yan, pero yung kwento-kwento lang, grabe pala yan, Oo, Lakay. Ako, hindi ako nagfa-follow, honestly. Hindi ako nagfa-follow ng mga sites na ganito o kaya ng mga pages na ganito. Kasi the more na nagfa-follow, the more na magiging popular sila Kaya so hindi ako nagfa-follow. Kaya siguro ang anti-cybercrime group, General Romela Marbil, baka pwede yung pakialaman to, yung mga kongresista natin, mga senador natin, Abay, Senator Risa Ontiveros, ipatawag mo nga sa Senado itong may-ari ng Viva Films ba to? Viva Max? Hindi, Lakay. Iba yung Viva Max. Iba yung Viva Max. Iba yung Viva Max, Lakay. Grabe, Ayan. Siguro, Lakay, yung censorship lang, mas maging mas maging sensitive sa content na pinopost online. Alam mo mga anak ang mga ito? Wala bang magulang ang mga ito? Though yung iba sinasabi, yung nanay dapat, yung mga nanay dapat bantayan ng mga bata. Trabaho naman talaga yun, Lakay. Pero siguro, wag naman masyadong
Kasi lakay pag nakita mo talaga, mamaya papakita ko sa'yo. Ganun Alam ba? ko hindi ka nagpe-Facebook. Pero naging yung mga artista ng Viva Max, pag nagpo-post sila sa Facebook, medyo parang luwang-luwa na yung mga hindi dapat niluluwa. Hindi, tsaka sabi nga, soft porno na yun eh, ha? Mayroon akong mga nakita lakay. May nabasa ko pa sa dyaryo kahapon eh, may mga write-up pa sila eh, ha? Ito ba si Kang ba yun? Sino yung Kang? Ito lakay, medyo sikat tong artista nila sa Viva Max, si Angelique Kang. Angelique Kang? Alam ko isa to sa mga inireklamo na dati eh. Ganun ba? Isa siya sa mga inireklamo na dati. Ayan, siguro dapat mapigilan yan. Dummy. Bayan. Pero eto ha, abay baka mamaya itong kaibigan natin congressman, baka mamaya ito ang gawing housing secretary. Ayan, abay may pambansang pabahay ngayon. Groundbreaking ceremony pa lang ng Santa Maria Highlands sa pambansang pabahay. Wow! Pambansang pabahay para sa Filipino Housing 4PH project sa Santa Maria, Bulacan. Umarangkada na. Aba, pwede bang mag-apply yung tayong mga nag-apartment lang, Sister L, pwede kaya rito, makapag-loan o mag-apply? Alamin na report mo na kay RS number 23. Edwin Duque, please come in. Edwin. Mayor, ito na yung kauna-unahang Edwin, sandali. Pinakamalaki. Sandali ha, time out. Ayan, ang chairman pala ng MTRCB ay si Jorela Maria Lala Soto Antonio. Anak pa rin ni kuyang Senator Tito Sen, ha? Abay, Senator Tito Sen, ayan, pakisabihan si Lala, ha? Si Jorela na ipatawag nga, ha? Yung producer nitong Viva Max na yan, abay, sobra na, ang daming nalululong. Ayan, nako, ito May nag-comment nga dito lang kay sa YouTube si RJ Tambayan. Sabi niya, denied pa nga kapag inireport mo ang Facebook eh. Ganon? Oo, nade-denied. Bakit? Sabi naman ni Rico, napaka-KJ mo naman lakay. Siguro para sa atin okay lang. Pero kasi doon sa mga younger generations. Oo, na naka-access dyan. Okay, sorry Edwin. Proceed, Edwin Duque. Mayor, ito yung kauna-unahang pagkakataon ikinasa yung pinakamalaking groundbreaking ceremony ng Highland Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing, PH, ito mismo sa Barangay Katbon, Santa Maria, Bulacan. Inaantay pa si Secretary ako, Sir Mayor. Ito yung pupunta ba Secretary dyan? Yes, Mayor. Meron itong 33 rise building, pabahay, sa Barangay Katbon na merong 11,016 rooms na itatayo sa loob ng 11.75 hectares o hektarya na lupain na kasalukuyan na inumpisan ngayon. Bawat isang unit ay may 25 square meter ito lakay para sa mga pamilya na mga membro ng pag-ibig. Ito ay katuparan man ng proyekto pabahay ni Coador sa pagtulungan pa rin ng Santa Maria, Bulacan kay Mayor Omeng Ramos. Ito yung pinaka-mayor dito at tinubog ng maraming residente at sumaksi ngayon. Dahil kung titignan mo yung building, ngayon lang daw natupad ito. Ito ay sa ilalim pa rin ng programa ng Bagong Pilipinas sa pagpagtulungan ng Pag-ibig Fund, ng Distrito 6 ng Bulacan at ng Mayor ng Santa Maria, Bulacan. Nag-umpisa na Mayor yung breaking ceremony ngayon at si Kong Ador kasama ilang national government ay ongoing na nagkakaroon ng ipinapakilala at nakahawak ito ng mga pala bilang hudyat na ito na yung unang araw na umpisa na ng construction at sa loob ng 2 taon ay magagamit na o pwede nang magamit itong naturang building na merong 33 building at kung makita natin sa video, first time na mangyari ito sa Bulacan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas. Ilang building yan, Edwin? Nakita ko yung rito, yung nakita ko yung picture dito ng mga anong tawag diyan, Sister L? Yung mga parang prototype, para model. Model. Ang daming ganda, ha? Ayan, 33 building ito, Mayor, sa 11 75 hectares. So medyo maluwag-luwag.
ay malapit lamang ito kung titignan mo itong lugar na to, pag ikot mo sa bandang linggo papuntang Sentro Santa Maria. May swimming pool pa, ha? Ito yung malapit lamang ito sa Philippine Arena, kung titignan mo. Ganun ba? Kaya inasahan Mayor na dadami pa yung mag-invest at titira at uunlad pa itong Santa Maria, Bulacan dahil nga sa sunod-sunod na mga proyekto ng gobyerno. Una, doon sa mga kalsadang pinapagawa at pag-i-improve para doon sa paghanda ng iba't ibang mga building na itatayo rito at pinasalamatan din dito yung katuparan ng mga libreng hospital, kaaral ng mga estudyante sa ilalim pa rin ng District 6 ng Bulacan. Mamaya, Edwin, kung magko-commute ka mula Makati o Manila, ilang oras ang biyahe dyan? Kasi yan ang problema ngayon, yung Sister L. Marami tayong mga empleyado sa Metro Manila na ang uwian, yung mga uwian ng galing Batangas, Laguna, Cavite, ayan. Diyan sa Santa Maria, Bulacan, Edwin, sa tansya mo kung magko-commute ka, ilang oras ang biyahe? Kung galing ka ng Makati, dadaan ka sa Skyway, siguro nasa mga 1.5 oras, Mayor, kung doon sa ordinaryong oras. Pero kung magmakartor, kanina from Caloocan, tinakbo ko hanggang dito ay may 1.5 oras dahil makartor na yan. Pero kung dadaan ka ng NLEX, siguro medyo menos konti, maliban doon sa mga bayan na dadaanan mo na medyo matraffic doon sa mga oras ng pasukan tulad ng mga 6 to 8 at uwian naman 4 to 6 ng hapon. Pero kung hindi ka iwas ka doon sa mga oras na yon at pinaka-estimate, halos may 1.5 oras from Makati pag Skyway papunta rito sa Santa Maria, Bulacan. Okay, maraming salamat, Edwin. Ayan, Mayor, wala pa rin dito sa isang nagawang groundbreaking ceremony dito sa Santa Maria, Bulacan. Ito yung nagulat sa Tisarit, so nasa Pilipinas o nasa Pilipino. Ano pala yung scale model? Tawag. Scale model ang tawag. Yung masabi ni architect. Nanonood sa architect. Ayan. Wish lang natin na sana itong mga pabahay na ito matapos kaagad at sana affordable. Ayan. Yes, Lakay. Dapat. Sana. Kasi Secretary Jerry Acosar, may mga nagreklamo po yung ibang natin parang hindi kaya, ha? Sabi nila yung daw mga hulog dyan siguro dapat reviewin yan. Para ka na rin naghuhulog ng condominium yung ba? Yung condo na regular na mga SM, Mega World, Ayala, mga ganyan. Sana yung pangmasa talaga para yung bliss ng araw, ha? Mr. President, ha? Ayan, mura, ayan, at matibay, ayan, at kayang-kaya sa bulsa. Ayan, ganun kailangan natin. Kaya ang tinatawag natin pabahay, may subsidy sa gobyerno, ha? Dapat mas mura talaga. Oo naman, dapat yung affordable ng pangkaraniwang empleyado. Lakay, shoutout natin nakatutok sa atin ng Philippine Heart Center. Ang Director's Office. Good morning kay Dr. Avenilo Aventura, Director ng Philippine Heart Center. Ayan. Hello po at sa mga staff niya. Nakatutok sila sa atin, Lakay, kanina pa. Magandang umaga po sa mga taga-Heart Center. Ayan, namimiss ko si Dr. Chuatico. Ayan, kumusta na siya? Dating director ng Heart Center. Talaga, Lakay. Kaya lang napalitan na yata o nag-retire na. Ito yung pinanood kong yung sabi mo? First time mo makanood, sabi mo? Si Dr. Chatico, ayan, Dr. ayan. Parang kung ako nun, Lakay, yung hininga, baka feeling ko mahihimatay ako, Lakay. Kasi di ba parang pipigil hininga ka, nakakatakot yun. Ang tawag nito, ha? Ayan, abay, ilang may isang oras kaya akong nanood, ha? At saka, pero malilibang ka naman dahil kinaya mo yun. Alam mo kung bakit? Sister El? Abay, habang nag-opera may music.
Classical music naman ang kanyang background. Siguro nakakatulong yun sa kanya, Lakay, para mas relax. Ayan, para cool. Ayan, nakaka-focus sa ginagawa. Depende raw yung iba, sabi nung ibang doktor rock naman yung music. Ayan, talaga. Para alive. Para hindi makatulog. Para hindi antukin. Nag-opera tapos bilang katulog. Pero ganun pala yung no-operahan. Sabi ko, nako, buhay pa ba itong pasyenteng ito? Hindi ko na tinanong ang pangalan ha? Kasi biyak yung dibdib. Ano yun, open heart? Open heart. Ayan, bukas ang dibdib. Tapos tanggal yung Lakay, ganun ba? Duwag na duwag ako sa mga ganyan. Tapos ang lilit ng mga ugat na tinatahi-tahing gano'n. Sobrang ayan, Dok, mga sabi veins. ko, grabe pala yung sabi ko, paano yan pagka nagkamali ka ng tahi, nagkaroon ng leak? Backjab yan. Oh my God. So kailangan hindi pasmado ang yun na kamay mo. Kaya ayan. talaga iba yung natin sa mga doktor Ayan. Damdamin Bayan. Uy, tumaas daw ang satisfaction rating ng Pangulong Marcos sa ikalawang quarter ng taon. Oo nga raw, Lakay Sabi ng Oculum Research and Analytics, kalahati, 50% ng Pinoy ang nasisiyahan sa performance ng Pangulong Marcos bilang Pangulo. Ayan. Bagyang mas mataas ito sa 49% na nakuha niya sa first quarter. Ayan. Pero si VP yata mukhang bumaba Lakay ng 10% naman, ba? Tama ba? Bumagsak naman ang satisfaction rating ng Vice President mula 75% noong first quarter, naging 64% na lamang ang rating. Ayan, satisfaction rating ng Vice Presidente. Damdamin Bayan. Ano mo kaya resulta ng Pulse Asia at saka Social Weather Stations? Abangan natin, Lakay. Yan. Lakay, sabi pala ni Victor De Leon Lima, yung binububwit kanina, dapat daw ang ginawa na lang na tagapayong, gawing umbrella boys, yung mga general. Payungan yung kanilang mga misis na golfers. Binigyan mo pa ng trabaho. Sandali lamang, Boy Gonzales. Ang BIR, good morning, Commissioner John Lumagi, kinasuhan ng tax evasion si Mayor Alice Guo. Wow. Magano kaya Lakay ang hindi niya nabayaran? Oo nga. At saka si Jackie Uy. Sino si Jackie Uy? Jackie Uy? Babalikan natin sa report ni Boy Gonzales. Oras, Sister L. 9:39. Ang balitang ito. It's 9:45. Standby Nicole Lopez, standby Boy Gonzales, standby Yuel Reyes. Ayan, nabiktima ka rin, Sabi ni Romel Cabanela ng Suzuki, Nasa Skyway na ako Lakay, traffic pa rin. Ayan, mabuti na lamang at may damdaming bayan na maraming commercials. Nagpaparinig kaya ata sa amin, sir. At least nalilibang ka sa traffic, Ayan, at good morning din kay Ma'am Lita Cruz. Ma'am Lita, good morning. At insights from a parent like us. Ayan. Oo nga pala. Ano ba ito? Tungkol ba sa Viva Mukhang Max tungkol ba ito? yan sa Viva Max Lakay. May nag-comment nga rito Lakay sa ating YouTube channel. Sabi ni Rico Garchitorena, di na mawawala ang Viva Max. Parang Pogo, isabong, balik lang ng balik yan. Trabaho ng MTRCB yan. At saka PNP Anti-Cybercrime Group, General Marbil. Siguro. Tsaka din, sama na natin ang NBI. Tsaka ang Senado, Ma'am Senator Risa, ipatawag mo itong yung producer niyan. Ayan. Viva Max. Kasi dami daw nanonood. Itong mga tech natin kasama kayo, kasama si Norman. Special mention kita dyan. Yung bang kay Mark Fernandez pinanood mo? Kasama ba sa yan? Sa Viva Max yan? Hindi yata. Yung chicks doon taga Viva Max. Yung babae Lakay na involved. Tama ba ako, Norman? Yung babae, hindi mo alam. Naglilinis-linisan ka alcohol ba pinangmumug mo? Happy birthday kay General Clint Tangeres ng BJMP NCR. Binabati ng mga brethren sa Montalban Lads. At siyempre si Right Worshipful Ruel Rivera.
Good morning, Kuya Boying Contribida at Mr. Michael is my guy. Naku, Mr. Michael Guy, ha? Lumalakas ang piso, ha? Ayan, at binabati natin si Vice Mayor Ferdinand Ignacio. Ayan, may summit ang mga Vice Mayor of the Philippines dito sa Iloilo. Ayan, maliwanag ang signal nyo rito. Ayan, hello po. Nakikinig kami at nanonood kami sa inyo. Good morning, Vice Mayor Ferdinand Ignacio. Andiyan ba yung Vice Mayor na ng Tarlac, Bamban? Ayan, o Dr. Aguila, ha? Ayan, tinatanong niya kung yun daw bang 20 million na regalo ng Pangulong Marcos sa mga atleta kay Kaloy Yulo. May kasama daw bang Rolex? Ayan. Rolex talaga? Kasi alam mo mga aktivista sa UP ayan, tumatak sa kanila yung naging issue nung ang dating Pangulong Marcos, Ferdinand Edril Marcos Sr. Nung mag-declare ng martial law. Ayan, may mga marites nun na yun daw mga architect ng martial law. Ayan, yung may mga Rolex. malapit kay dating Pangulong Marcos, binigyan ng tig-isang gold Rolex. Magano yun mahal yun. Daming bayan. Sandali lamang at may report si Boy Gonzales mula sa BIR. Good morning, Commissioner Jun Lumagi, ha? Mga brethren natin sa BIR, ha? Mga taxmen. Ang nilakay Bureau of Internal Revenue kinasuhan ng tax evasion si Alice Guo at Jackie Uy na isang corporate secretary ng Baofu Compound. Ito lang kayong pinaparentahan dun sa yung raid na Pogo Hub. Ako, kailangan to ng alam ko na kung bakit. Kaya ang mga taga-BIR, mga taxmen, ha? Ayan, mahigpit ang paghahabol dito kay Mayor Alice Guo, ha? Abay, ang sabi ng Finance Secretary Ralph Recto, Sister L, ang utang pala natin ay umaabot na ng 15.4 trillion pesos. Laki-lakay. Wow. Kaya kailangan ang Bureau of Customs sa BIR makolekta ng malaki. Ha? Pero chill din si Secretary Ralph Recto. Ha? Ayan, Ate B. Ayan. Sabi, huwag kayong mag-alala sa sa 15.4 billion na utang natin. Madadagdagan pa by 2028. Baka maging 20 trillion yan. Pero sabi niya, no worries daw. Dahil karamihan daw ng mga utang natin ay domestic debt. Ayan, local debt. Local. Ha? So kung local debt yan, domestic debt yan, tama ba Commissioner Jun Lumagi? Ha? Aba yung interest na masisingil dyan ay mapupunta rin sa gobyerno. Ayan. Kaya lang, Secretary Ralph Recto, utang pa rin yan. Pero utang pa rin, tsaka ang laki. Kailangan mabawasan natin yan. Dapat tipid-tipid tayo. Yan. Alamin natin ang update mula sa BIR, mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister L. Lakay Deo, pinagarap nga ng tax evasion na complaint ng Bureau of Internal Revenue. Itong si dismiss Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo. Ito dahil sa umari hindi tamang pagbabayad ng tax ng dating alkalde. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nagugat ang pag-aay ng kaso nila sa DOJ matapos nalubas sa pagdinig ng Senado na may iba pa mga ari-arian si Guo. Dagdag pa ni Lumagi, hindi na-ideklara ni Guo ang mga natatanggap na pera at mga ari-arian na malinaw na paglabag sa tax code ng Pilipinas. Bukod kay Guo, kasama rin na ipinagarap ng reklamo si Jack Uy, Rachel Carayon at ng grupo Land Development Incorporated na kumpanya pag may malaking share ang na-dismiss na alkalde. Nabatid din na inamin mismo ni Guo na ibinenta nito ang kanyang shares kay Uy kung saan hindi siya nagbayad ng capital gain na tax at documentary stamp tax. Bagamat nasa halos 500,000 piso lamang ang dinabayaran ni Guo, iginit ni Lumagi na kanila pang iniimbestigahan at pinag-aaralan kung ano pang dapat na mapanagutin
ng na-dismiss na alkalde. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Commissioner Taxman. Ayan. Mahirap naman yan. Paano yan na ni Commissioner Lumagi? Kaya tuloy lumalaki ang eyebags niya. Laki ikaw talaga. Ay, Commissioner John. Kayang sir. Very. Ayan. Abay, tulungan nyo. Kuyang Ed Tol. Ayan. Kuyang Aldo Ismaña. Ha? Kuyang Wency Concepcion. Ha? Ayan. Attorney Pama. Ayan. Baka dumami lalo yung white hair ni Commissioner. Collect pa more. At siguro kailan kaya yung mga malalaking negosyante, ha? Yung mga ang pangalan nasa Forbes magazine, ha? Kailan kaya natin makita na may babalita na sila ang top taxpayers? Oo, di ba kayo? Kasi sa mga artista, alam ko merong ganyan. Ayan. Paul, kung tinatanong kay dating Commissioner Kim Hinares natawa kasi lakay ang paliwanag dyan mga korporasyon yan kaya nga may explanation sa'yo lakay. Ewan ko may tax evasion. Anong term lakay? May term dyan ayan parang yung mga corporation na Filipino corporation inire-register parang yung nangyari sa ABS. Naalala mo, di ba? Di ba nagkakaso yan? Kaya, yes, na kayo. Ang rehistro ay doon sa abroad. Ayan, oo. Kaya, para hindi sila nagbabayad dito. Doon sa abroad nagbabayad. Ha? So, parang ang tax, hindi naman tax evasion, pero parang ganun na rin ha? May tax... medyo hindi ako familiar kasi lakay kaya Edtol, ano nga tawag doon, ha? Yung mga taga-BIR, ha? Iba naman yung... Parang tax escape ba? Mga ganun ba? Para makiiwas ka ng pagbabawas ng pagbabayad ng buwis dito. Mga ganyan ha? Anyway, alamin natin ang report. Kaya itong si Commissioner Bian Rubio ng Customs ha? Good morning, Kuyang Kolektor JM Puno ha? Yan. Alam mo yung mga taga-kaibigan natin sa Customs saka sa BIR. Sa BIR. Abay, sumasakit din ang ulo nila ha? Alam mo kung bakit? Laki ang hirap-hirap maningil. Hindi, tsaka mag-collect. Tsaka hindi lang yan, Sister L. Abay, pagka na-reach nila yung target nila, ayan, sasabihin ng Customs Commissioner, BIR Commissioner, ha? Kaya niya palang ma-achieve yung target collection natin ha? Ayan, dagdagan pa. Yun lang kayong problema, no? Kasi yung target collection nila ngayong taon na yan, ganitong amount. Sa susunod na taon, dadagdagan kasi kaya naman pala. Kaya sila parang pinipiga. Ito lakay, na sa research ko, nakalagay dito, ginoogle natin, tax avoidance, an action taken to lessen tax liability and maximize after-tax income. Tax avoidance. Yes. Ayan. Yung tax evasion kasi yung failure, hindi ka nagbabayad talaga. Pero itong tax avoidance, ayan, uma-avoid ka para ma-lessen yung liability. Ng malaki. Mga ganyan ha. Maraming ganyan. Ipaparegister yung kumpanya sa abroad, ayan, para less ang babayaran bis dito. Yung iba, wala. Iba pa ba yun lakay sa kapag yung ownership parang minahati-hati? Iba pa ba yun? Tanong natin sa mga corporate lawyers. Kasi di ba lakay, medyo hindi naman tayo abogado. Just kailangan kada abogado, kanya-kanya expertise yan. Yes. Kung corporate lawyer ka, ayan, katulad ni Manong Johnny Ponce Enrile, ayan, kayang-kaya yan. Your business is our business. Ang halaga. Sandali lang. Commissioner Jen Lumagi, ha? Yan, ginagaya mo si Secretary Sani Angara ng DepEd. Parang silang bagong gupit. Akala ko ginagaya niya para silang may mga white hair. Ganun ba? Parang totoy na totoy itong dalawa. Oo, nga napansin ko nga lakay, bagong gupit siya Secretary Sani Angara at si Commissioner June Lumagi. Bumabata pa kayo sa dami ng stress. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, halaga ng piso kontra dolyar lumakas pa sa 56. Naku lakay,
Lakay, lumalakas ang piso. Mukhang kailangan kong itago pa sa baul yung aking dolyar. Patataasin mo ulit. Oo, papataasin ko ulit. O kaya palitan mo na, baka lalong bumagsak yan. Next year ko na lang ipapapalit. Ito Lakay, pinakamalakas na halaga daw nito sa loob ng 4 na buwan. RH17, Nicole Lopez Puyawan. Nicole. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula Abril, bumalik na sa 56 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito'y nang magsara ang palitan sa 56 pesos and 96 centavos kada US dollar kahapon mula sa 57 pesos and 31 centavos noong Lunes, August 12. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, ang palitan kahapon ang pinakamalakas ng palitan ng piso mula nang magsara ito sa halagang 56 pesos and 80 centavos kada US dollar noong April 15. Kung titingnan ang datos year to date, humina na ang piso ng 1 peso and 59 centavos. Para kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, posibleng resulta ito ng naging pahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. na nagsabing mababa ang rate cut ngayong buwan. Noong June 26, bumagsak ang palitan ng piso sa 58 pesos and 86 centavos kada US dollar. Malapit na sa historic low na halaga ng piso na 59 pesos na naitala noong October 3, 2022. Nag-umpisa namang humina ang palitan ng piso kontra dolyar maging ang iba pang currencies nang mag-delay ng rate cuts ang US Federal Reserve at pangamba ng recession. Samantala, lumakas nga ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 96 centavos kada US dollar, habang naitala sa $81 and 9 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Nicole Lopez. Ayan, anong sabi ng ating business correspondent? Mr. Michael is my guy. Ayan, magiging 56 kaya ang palitan ng dollar. Ayan, from 58. Pero good morning muna kay Commissioner Kuya Boy Balmores. Ba, gusto itong kanyang ipinadalang quote, Sister Ella. Quote of the day. Yes, quote of the day. Laugh so sweet. Ayan, that even sorrow would smile at you. Nga no, ito pala. Fight so strong that even fate would accept its defeat. Love so true that even hatred would walk out of your heart. Maraming salamat Kuya Commissioner Boy Balmores. Ayan, at good morning din kay Kuya General Andrew Costello. Ayan, okay din to ha. Remember, every sunrise is an invitation for us to arise and brightens someone's day. Gaganda mga ganitong quote. Nakaka-relax at saka nakapalubag ng pampalubag ng damdamin. Tsaka nakaka siya Lakay. Nakaka-change ng mood. Yes. Ito pa ayan. Mga quote of the day nila. Yes, sabi ni Kuya General Andrew Costello, be the reason behind someone's smile today. So mote it be, Kuyang. Metro Manila ngayon. Alamin naman natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayong report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay, Sister El. Ilang lugar nga sa Quezon City at Navotas ang walang tubig dahil sa maintenance at emergency repair ng Maynilad. Una na dyan ang nararanasan ngayon sa bahagi ng Barangay San Jose sa Navotas, partikular na sa nasirang tubo sa Governor A. Pascual Street, corner St. Joseph Compound, na nagiging dahilan ng mahina hanggang sa walang tubig. Inaasahan naman na matatapos ang repair mamaya pang 3:00 ng hapon. Samantala sa bahagi naman ng Barangay Kulod, Santa Monica at sa Uyo sa Quezon City ay mawawalan ng tubig mamayang 10:00 na tatagal hanggang 6:00 ng umaga bukas. Yan na may dahil sa isasagawang dry run ng ilang mga aktibidad at leak detection at pressure test sa Aguardiente at Sampaguita corner sa Uyo sa nasabing
mga barangay. Samantala, nagtalaga naman ng libreng sakay ang Quezon City Bus Service para sa pag-arangkada ng tigil pasada ng ilang transport group ngayong araw ng Miyerkules. Bukod dyan ay nakahanda na rin ang e-trike sa lungsod para umalalay sa mga commuter. Kasabay nito ay nakaantabay din ang mga tuhan ng Traffic and Transport Management Department. Samantala sa lungsod ng Las Piñas, aarangkada naman bukas ang libreng bakunahan para sa mga senior citizen kontra pneumonia. Magsisimula yan mula alas 8 ng umaga na tatagal hanggang alas 12 ng tanghali. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuval Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuval Reyes. The road is long. Abay, good morning Kuya nga Dado. Most merciful Roland Paulino, ha? Ayan, most merciful Sunny Razon. Gaganda naman mga quotes na pinapadala sa atin ngayon, Sister L. Ayan, ito galing din kay Kuya Rodan Deliso, ha? Mula kay Bell Hooks naman, ha? Makarelate ka rito, Sister L. Bakit kaya sabi ko sa'yo, makal lang eh. Ayan, sabi? When we work with love, we renew the spirit. That renewal is an act of self-love. It nurtures our growth. Di ba? Ito pa maganda. Take note po. Noted na po yan. Na-take note ko na pa. Ito na po. Ito pa maganda. Ayan, magkayo mga misis, mga ate, mga kuya, ha? While there is time, share. O, kita mo? Be just and fair. Be honest. Respect others. And be humble. Humility. Noble John Samaniego, ha? Pwede yan sa mga Mendoza, ha? Lakay, pwede sa mga ano, doon sa mga greeting congressman. And be humble while there is time. Be happy. Happy lang. Saka ba makontento, ano? At yan po mahabigan ng kaba natin pala tuntunang damdamin ba? Bilis na oras. Papaalam na pala tayo. Ayan. Overtime na raw tayo. Ba't pala yung lagay na yan? Ako po si Deo Makalma. Sister Al po, Lane Apit. Stay safe everyone. God bless po. Antabayanan, DJ sa Operasyon Tulong Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras. 5 minuto, makalipas ang alas 10. Okay, tamo, 5 minutes lang.